Sige mga mahal kong Amerikano, wala na kayong dahilan para magkunwaring hindi alam. Paparating na ang Islam at matagal na nilang inihahayag ang kanilang pagdating. Ang imahe ng Islam ay matagal nang binabatikos. Nagdulot ito ng Islamophobia, hindi lang sa pananaw ng mga tao, pati na rin sa mga pulisya ng ating gobyerno dito sa bansa at sa ibang bansa. Kailangan kumilos ng mga Amerikanong Muslim at baguhin ang ugnayang iyon. Hindi natin magagawa ito kung lagi lang tayo sa kalsada. Kailangan nating maging bahagi ng kabuuan. O sa pagiging terorista. Ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan. Huwag kayong maniwala. Ako ba? Kailangan nating i-update ang estratehiya. Dapat may sarili tayong doktor, mamamahayag, abogado, gumagawa ng pelikula, at influencer. Kailangan nating bilhin ang ilang influencer, historiador, propagandista, at video editor. At syempre, mga senador. At balang araw, isang Muslim na presidente. And Kongreso. Dapat tayo mapasama sa newsroom. Kailangan natin makapasok sa mga silid-aralan. Kailangan nating makapasok sa mga newsroom. Melanesia. Baguhin ang ugnayam yan. Pero hindi natin magagawa ito sa lansangan lang. Kailangan natin pumasok sa Kongreso. Kailangan natin pumunta sa newsroom. Kailangan nating pumunta sa silid-aralan. Kailangan natin maisama sa mga aklat. At kailangan nating mapunta sa mga korte at sa hukuman ng opinyong publiko. Tunay silang influencer, kaya naging ganoon sila. Matagal na nilang ina-advertise ang plano nila. Sa isa pang video, ipinakita ko lang sa iyo ang isang video mula 13 taon na ang nakalipas na, pareho rin ang sinasabi. Dapat bigyan sila ng mataas na marka sa effort at dedikasyon. Paano nila gustong gawin ito? Pakinggan mo itong bahagi na ito. Sinasabi ng politiko na pinapayagan o na makipagkompromiso sa ilan. Hindi pinapayagan. Hindi pinapayagan. Sige, Patawarin mo na. Hindi ang mga politiko ang nagsasabi sa'yo. Yung politikong kilala ko na mas maraming pinupukaw na tao kaysa sa issue ng Serata. Ang politiko sa ilang pagkakataon ay dapat. Oo. Sinasabi ko sa'yo, kailangan magsinungaling. Nakakita ka na ba ng politikong hindi nagsisinungaling? Wala nga, yun ang punto ko. Sinasabi ko sa'yo. Sige, Kukunin hindi ko na ako ito. makapaniwala. Pareho tayo sang-ayon pero iba ang dahilan. Kaya magsinungaling ka. Kailangan mo magsinungaling para sa Islam. Lahat nagsisinungaling. Kaya bakit di rin tayo magsinungaling para sa layunin natin bilang Muslim? Kailangan nating maging nasa lahat ng dako. Kailangan nating mapunta sa Kongreso. Kailangan nating maging mga abogado. Kailangan nating maging mga influencer. Kailangan nating maging mga doktor at politiko. Sabi na nila mga kaibigan, ano ba? Ginagawa na nila ito sa harap natin. At ganito nila ito, isinasakatuparan. Kilala ni Minyo ang taong ito. Ito ang totoong Abdul Al-Sayed dito sa Michigan. Iligtas mo ang iyong estado sa isang care banquet na isang napakasamang tagapagpalaganap ng Islamistang propaganda. Konektado sa Muslim Brotherhood. Hindi ko alam, NGO ba o ano? Ang Islamic supremacist na ito ay tumatakbo ngayon para sa US Senate. Tingnan ninyo, siya si Hassan Piker. Nagsabing dapat makaranas pa ang Amerika na mahigit sa isang 9/11. Malinaw na ang mga taong ito ay nagpapanggap na komunista. Ngunit sa kanilang bansang pinagmulan sila, ang pinakamalalaking nasyonalista. At siya ay nakikipagtalo at nakikipaglaban tungkol dito. Sabi niya, ang Troy ay itinayo at hindi ito ang kasulukuyang Turkey, kaya dapat itong ituring na Turko. Dapat itong ituring na Turko, hindi Griego. Kita mo, mahalaga sa kanila ang kanilang nasyonalismo. Nagiging globalista lang sila kapag ibang bansa ang usapan. Kay Propeta Muhammad, kanyang pamilya at kasamahan, naway sumainyo ang kapayapaan at awa ng Diyos. Tungkol sa mga pangyayaring naalala ko dahil nasa hustong gulang na ako noon. At iyon ang tanong bilang 755 nang bumoto ang Oklahoma sa referendum para amyendahan ang konstitusyon at ipagbawal ang Sharia law. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko alam. At kahit ganon, ipinagbawal pa rin ito ng mga botante. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam. Ibig sabihin, walang Sharia na ipapatupad sa Oklahoma. Ano bang hindi mo maintindihan? Ikaw na pastol ng kambing. Ang iniaalok ko ay isang pagninilay sa kasaysayan ng Amerika na dumadaloy sa estadong ito. Kayong lahat na nakaupo dito sa silid na ito, sa bayang ito. Nakaupo tayo sa isang lugar at panahon kung saan hindi ko na kailangang sabihin sa inyo na ang parehong mga puwersa
na nagpaalis sa mga katutubo sa kanilang lupain. Kita nyo kung paano nila laging ibinabanggit ang mga katutubo. Palagi nilang dinadala dahil natuklasan nila ang kahinaan ng ideolohiyang kaliwa. Dahil ang kaliwa, ang aksyoma nila, inaapi at nang-aapi lang. Hindi na nila tinitingnan ng ibang aspeto o hinahati ayon sa sibilisasyon. Hindi nila hinahati-hati ang mga tao ayon sa kultura, lipunan, kasaysayan. Isa lang ang ginagamit nilang lente, ang inaapi at ang nang-aapi, na napakabobong paraan ng pagtingin dito. Ang sinumang inaapi o nang-aapi ay maaaring maging nang-aapi sa ibang siglo. Anong gagawin mo kapag ganon? Kaya hindi talaga gumagana. At alam na rin ng mga tao ito dahil nasakop na nila maraming lupain, kasama ang Espanya na ipinagmamalaki nila. Pero tingnan mo, sinasali nila ang mga katutubo, gaya dito sa Australia, sa mga Aboriginal. Tingnan mo ginawa nila sa inyo. Sabi ng matatalinong Aboriginal, sandali lang, internal naming issue ito. Huwag kayong makialam mga mokong. Sinasadya nila yan mga Amerikano. Ilang beses ko na ring sinabi ito at uulitin ko. Kung nasakop ang Australia ng mga Muslim, ng Indonesia, o ng iba pang bansang Muslim, kalimutan mo na ang pagkaligtas ng pamumuhay ng mga Aboriginal. Kung nasakop ng Islam ang Australia, baka walang natirang Aboriginal, kundi puting lalaki lang. Sino ba laging nag-aalala sa pagpapanatili o pagpepreserba ng ibang kultura? At alam mo, maniwala ka sa akin, kilalang issue ito sa buong mundo. Hindi nila aminin, pero biro lang nila ito. Ang mga puti, lagi silang abala sa pakikipagsapalaran, pakikisalamuha at iba pa. Itong taong ito ay isang jihadi. Tapat lang siya sa Islam. Dapat pumunta siya sa bansang Muslim. Huwag iboto. Hindi siya dapat mapasama sa Kongreso. Nakikitungo na tayo kina Rashida Tlaib at Ilhan Omar. Tapos, may dagdag pa. 2 siglo na nakalipas. Winasat ang Black Wall Street 1 siglo nang lumipas. May binombang gusali, dekada na ang lumipas, at tinangkang ipagbawal ang Sharia law halos 1 dekada pa lang ang nakaraan. Buhay at malakas pa rin ang mga puwersam yun na yun. Nakikita natin ito sa usapan sa buong bansa natin. Mga taong nagpapakain. Nakita mo kung paano niya hinati sa dalawang kampo yon. Hiniram niya ang ideya ng inaapi at nang-aapi mula sa kaliwa. Kaya 200 taon na ang nakalipas, inapi nila ang mga tao. 10 taon na ang nakalipas, inapi nila ang mga tao. At sa pagitan noon, inapi pa rin nila ang mga tao. Ang parehong mga puwersa ay buhay pa rin na yon. Hindi mga makabansang puwersa yon. Pinapangalagaan lang nila ang kanilang pambansang pagkakakilanlan. Sa kasaysayan, yan na ang ginagawa ng bawat grupo. Ang bawat grupo ay sinusubukan na piliin ang pinakaangkop na paraan para sa kanilang pagpapatuloy. Bawat entidad ay ginagawa ito. Ginagawa rin ito ng mga grupo. Ginagawa ito ng tao, ng bawat individual. Ginagawa rin ito ng mga hayop. Lahat ay ginagawa ito. Pati mga planeta, ginagawa rin ito. Hinahanap niya ang pinakamainam na paraan para magpatuloy, bilang isang Muslim na nag-aalala sa kanyang pagkakakilanlan. Gusto niyang masiguro ang tagumpay ng Islam, Sharia, at pagkakakilanlang Muslim. Pinayagan itong manaig hanggang sa isang punto dahil ngayon ay nanghihimasok na ito sa aking pagkakakilanlan, ibig kong sabihin sa kanluraning pagkakakilanlan. Kaya hindi pwedeng basta sabihin ng kanluran na, pasensya na. Pinayagan ka naming pumasok. Hinayaan ka naming magtayo ng mga muske mo. Hinayaan ka naming gawin ang ilang bagay. Alam mo yon, nagbubulag-bulagan kami, pero tama na. Sobrang lumalala na ito ngayon. Ayaw namin ng kalokohan mo. Pero naiintindihan namin yon. Naiintindihan mo rin yon. Napakasimple lang ng konsepto na to. Karapatan ng Amerika na panatilihin ang mga pamantayan nito. Mga pamantayang Amerikano. Ang mga pamantayan na nagdala sa Amerika sa tagumpay at kayamanan ay hindi na kailangan pang bigyan ng payo ng mga pastol ng kambing na ito. Dapat siya magpasalamat na nabigyan siya ng magandang buhay sa Amerika. Nakayapan niyang tumakbo sa Senado. Sa sarili niyang bansa, siya'y magiging pastol lang siya. Dito, kung ano ang kahulugan ng pagbibigay ng batayang pagkakataong makaboto. Isang demokratikong tradisyon dito para sa kanilang pakiramdam ng kapangyarihan. Dahil dito, iniwan na nila ang demokrasya mula pa umpisa. Nakikita natin ito sa mga talakayan na sinasabing bawal tayong magsalita. Tungkol sa kasaysayan ng rasismo. Na binanggit ko lang. Hindi natin pwedeng banggitin ang mga bagay na yon. Masyado silang nakakahati. Sinong nagsabi niyan? Lagi namang pinag-uusapan ng mga tao yan. Pero pag-usapan natin ang kasaysayan ng rasismo sa kulturang pinagmulan mo sa Islam. Rasismo, kalakalang alipin ng mga Arabo sa Afrika. Pagpugot ng ulo, panggagahasa, sexual na pagkaalipin.
Paano kung pag-usapan natin ito? Muli, siya lang, nangangaral lang siya sa mga kapanalig niya. Binibigay lang niya ang debating ito sa kapwa niya Muslim na halatang walang laman ng utak. Pero hindi kayo paluloko ng mga taon to, mga kaibigan. Manatilihin niyo ang alab niyo. Walang kinabukasan sa Amerika o kanluran ang mga ito dahil dumating silang may masamang balak. Gusto nilang sakupin. Malinaw nilang ipinakita yon. Ang mga pag-uugali na siyang lumikha sa kanila sa simula pa lang. Sinasabi nila sa atin na hindi tayo pwedeng lumingon sa nakaraan. Kailangan lang nating tumingin sa hinaharap. Oo, kailangan mong tumingin sa inaharap. Gusto nilang makalimutan natin ang mga nangyari noon. Kalimutan ng ano? Anong nangyari sa'yo? Itong mga gagong to, mga 20 taon pa lang ang nakalipas nang dumating sila. Anong nangyari sa inyo? Nandito sila para samantalahin ang hidwaan ng mga Afrikanong-Amerikano at mga puting Amerikano. Nandito sila para muling buhayin ang dating natapos na alitan sa mga katutubong Amerikano. Anong kaugnayan yan sa'yo? Pwede nating gamitin yan para isulong ang ating layuning Islamiko. Naiintindihan ko. Gets ko na. Ang simple lang. Ang dali lang basahin ng mga hinayupak na to. Nakakatukso sa ganitong pagkakataon na maniwalang tapos na ang pinakamasama. Hindi. Nasa harap pa natin ito. Nandyan lang yon. Nakakatukso isipin na tapos na ang mga bagay na yon. Pero sabi nila ang mga iyon na nakakatayemot sa kanilang kasaysayan ay nakatakdang ulitin ito. Idadagdag ko lang. Ang mga hindi nagmamasid sa paligid ay siguradong mawawala sa eksena. Alam namin ang nangyayari at wala kaming balak mawala sa eksena. Ngayong gabi, narito tayo para suportahan ang organisasyong nakatuon sa mga kalayaang sibil at mga karapatang sibil ng mga Muslim na Amerikano. Mga Muslim na Amerikano. Alam niyo mga pare, palaging inaalala ng mga Muslim ang karapatang pantao, malayang pananalita at secular na halaga. Kapag minorya lang sila. Pag naging mayorya, ang karapatang pantao, kalayaan sa pananalita, demokrasya, nawawala na ang lahat ng iyon. Huwag kayong magpaloko sa kanila. Si Ahmad Al-Sayed ito, isa siyang Islamista. Pero ayaw kong pilitin ka. Gusto kong hamunin tayong lahat. Sinabi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran Karim, sinabi niya, Ya ayyuhal ladhina amanu, O billah, syuhada'i lil qist. Kayo na Ay grabe, isa siyang ganap na Islamist mga kaibigan. Isa rin siyang hafiz ng Quran. Nasa ulo niya ang buong Quran. Ya'dilu huwa akrab. O, kayo na mga naniniwala, manindigan kayo kasama ang Diyos. Oo, sila ang Diyos. Maging mga saksi kayo sa katarungan. Huwag hayaang pigilan kayo ng galit ng iba sa paggawa ng katarungan. Pairalin ninyo ang katarungan. Yan ang pinakamalapit sa pagiging mulat sa Diyos. Madali lang ito kapag naalala natin ang kasaysayan natin bilang maliit na komunidad na nagkakaisa kahit sa kabila ng magkakaibang etniko, magkakaibang lahi, na akalaing ang katarungan ay para lang sa atin. Para sa kanila, totoo yun. Magkaiba talaga ang ibig sabihin ng katarungan para sa kanila at sa atin. Naniniwala sila na dapat patayin ang mga taong pumupuna sa Islam. Sa tingin mo ba makatarungan iyon? Ngayon, isa na siyang mapagkunywari. Sa wikang Qur'aniko, tinatawag na munafikun ang mga mapagkunwari tulad niya. Isa siyang mapagkunwari, hindi niya papayagan ang anumang pagpuna sa Islam sa isang kahariang Islamiko. Pero heto siya, nakatayo sa Amerika. Sinisira ang Amerika, mga tao at tradisyon nito. Mga taong gustong panatilihin ang Amerika. Mga ipokrito. Mga ipokrito ang mga ito. At ito ang dahilan kung bakit gusto kong balikan pa noong dekada 1830 ay dahil hindi mo maiintindihan. Isang pagbabawal sa Sharia. Iyan lang ang pampublikong mukha nila. Gusto ko nang tapusin ang video na ito para alam mo dahil malinaw na kumakandidato siya sa pwesto. Kaya siya ay magigayat siya. Sigurado akong galit siya sa Amerika, sa kulturang Amerikano at sa mga Amerikano. Huwag kang magkamali. Ito ang paniniwala nila. Nasa puso tayo ng imperyo ng US. Narito tayo sa loob ng ganid na imperialistang halimaw. Dito sa Hilagang Amerika, sa US, sa loob ng halimaw, sa puso ng imperyo. Kailangan pabagsakin natin ang imperyo gamit
ang 1,000,000 hiwa. Tatamaan natin ang imperyo kung saan ito pinakamasakit. Paluhurin ang imperyo. Hindi madaling palawakin ang puso ng imperyo at hindi ito magiging madilis. Alam nating posible ito. Ang panel na ito, mga kaibigan, ay pinag-uusapan kung ano ang susunod na tatama sa puso ng imperyo. Dapat nating pabagsakin ang settler state ng US at kailangan nating lumaban para pabagsakin ang mga bagay-bagay dito. Napakalinaw ng sinabi ng aking mga estudyante tungkol dito. Kailangan ding ipaglaban ang soberanya ng mga katutubo dito mismo. Na nagnanais na buwagin ng Estados Unidos. Sana nagnanais din kayong buwagin ng Estados Unidos. At kung hindi iyon ang inyong paniniwala, ayos lang. May tulong din sila mula sa maraming baliw na woke na makakaliwa, mga lintik na uto-utong na pakinabangan nila. Hindi sila nakatulong. Parang ipinapalagay ko lahat ay ganito mag-isip. At ang totoo, dapat niyang makinig sa mga katutubo kapag sinasabi nilang ito ang layunin. At gaya ng dati, Di na ako makapaghintay bumagsak ang kanluran. Ganyan talaga dapat bumagsak ang mga imperyo. At talagang gusto natin makita silang bumagsak. Sapat na nakita natin, yan ang tunay na mukha ng taong ito. Ganyan ang nangyayari kapag naghahalal kayo ng isang Muslim o hinahayaan ninyo siyang manalo. Kahit saan, anumang posisyon ng kapangyarihan o kasikatan, direktang hahadlang sa tsansa ng inyong lipunan ng inyong sibilisasyon na mabuhay. Maliban na lang, kung ikaw ay isang Muslim, syempre.